Hello mga kute! Andito na naman po tayo sa isang pixel tutorial or pixel video. Sana okay kayo at sana pumapaldo kayo. Anyways, dalawang araw na akong although nakakakuha naman ako ng ng pixel. Kahapon nakalima ako, ngayon isa pa lang. So, ayokong pa-stress kay Hazel, dahil kung makikita niyo tong dashboard ko. Ayan, di ba? May heartbeat pa rin. So, kakatatlong bukas pa lang ako, pero nakaisa naman na akong pixel token, no? So, ano nga ba ngayon yung pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin yung sa coins and yung sa energy. Kasi ang dami nagtatanong, paano po magpa-unli coins? Paano po magpa-unli energy? Actually, wala namang unli coins and unli energy. Kumbaga, strategy nyo na lang yun na kung paano kayo makakagawa ng energy na kahit maubos tong energy nyo rito, merong kapalit, diba? So, ang ituturo ko ngayon is yung sa coins muna, no? Yung sa coins naman, ang ginagawa ko dati kasi, yung flour, no? Actually, yung flour naman kasi, okay pa rin naman siya ngayon. So, kung dati, bibili ko dito ng 60 or 120 na rainbow seed, tapos mabibili ko energy, yung energy na Muchak Men. So, magkano ang Muchak Men ngayon, no? Punta tayo ng marketplace, Muchak Men. So, 5,000. Nung dati, bumibili ko niyan, dalawa. 6,000 pa noon. Naglalaro sa 6,700 plus, ganun. So, dapat mamumuhunan din kayo. Yun yung unang-unang yung gagawin. Mamumuhunan kayo sa energy that time, no? So, bumibili ako ng dalawa niyan. Bibili ako ng seed ng rainbow for 120. So, pag tinanim ko siya, sakto na siya. Sa isang mend, 60 rainbow. Kasama na yung pag-harvest doon at saka pagka-craft as flour. So, kaya 120. Dalawang mend, 120 seed. So, makakagawa ako ng flour na 60. So, magkano ngayon ang flour? Kasi that time, ang flour ay pag nag-craft ka ng 12 sack of flour, so meron siyang 12, 1 dozen, kikita ka ng 1K. So, ang flour ngayon ay naglalaro sa 212 to 216. So, ipagpalagay natin na bumili ka ng 120 na seed plus 10,000. Oops, that minus. 120 na seed plus 10,000 na med. So, may 10,120 ka na, no? Yan yung puhunan mo. Pero may minus pa yan eh. Correct me if I'm wrong. Kapag ka BIP ka 8% yung kukuhanin sa yung tax, then if you are non-BIP is 10%. So, correct nyo na lang ako kung mali ako, no? So, 10,120. So, 60. Pagpalagay natin 60 yung binenta natin times. Kunwari, nabenta ng 250 na lang. Sige, doon lang tayo sa gitna. So, meron tayong 12,900. 12,900. So, minus 10,120. So, may 2,000. Ipagpalagay na natin ang nabawas dyan ay 100. Minus 100 na lang. Oh, diba? Meron kang 2,680 na kita. So, ang gagawin mo dyan, once na nabenta mo yan, bili ka ulit. Ganun lang naman eh. Paulit-ulit lang naman eh. O, mamuhunan, mag-harvest, mag-crop, sell, buy, harvest, crop, sell, buy. Ganun lang. Paulit-ulit lang. So, magkakaroon kayo ng, hindi naman siya unli coins. Parang may cycle ka lang nung coins, di ba? Cycle nung coins, no? 5 hours kayong gawin yung ganito. Tapos, tsaka kayo magre-roll. So, ganun yung strategy namin. No, mag-grind muna kami ng coins, then afterwards, magre-roll na kami ng task. So, ngayon naman, ang ginagawa ko naman ngayon is, someone advised me na huwag ka na magtanim. Kasi ano pa yun, energy pa yun eh.
So, bumibili na lang ako ng grain bow. So, let's say, nabili ko yung grain bow ng, doon lang ulit tayo sa gitna, 72. So, 120, ba yan? Kulang na naman. 120 times 72 equals 8640. Tapos so ang puhunan mo ay 8640 lang. 8,640. So, ang magagawa mo doon, makakraft mo doon na flour ay 60. So, 60, kalahati. Times, magkano nga yun? 215. 215, di ba, nabenta? Di ba? Laki. Minus, 8,640. Tama ba ako? 4,000. Kunwari, nabawasan ng 200 yan sa tax. Kunwari lang, sabihin na natin 200. Diba? May 4,000. Ano lang dito sa pagkakaraft ng flour is masyadong, hindi na masyado, I mean, nag-aagawan kasi sa windmill. Naka-restrict siya ng one user na magwi-windmill. So, ang ano lang dito, ang kalaban mo lang dito is talaga maghahanap ka ng windmill. Pero kung matyaga ka naman, di ba? Kasi ako dati, ganun eh. Ganun yung ginagawa ko. Talaga nagtsatsaga ako. Para lang magkaroon ako ng cycle ng coins. So, pagdating naman sa energy, ang ginagawa ko is, let's say, Scarot wine na lang. Sa Scarot wine kasi, I buy, for every cycle ng, ng aking VIP energy, source of energy. Di ba may 400? So, I buy seed ng Scarot. Tapos, magtatanim ako ng 50, ganyan. 50, tapos another cycle, 50. Ginagawa ko siyang Scarot loaf. Yung 400 ko na libre, magtatanim ako ng 50 Scarot. Then, ang gagawin ko dyan ay Scarot loaf. So, ang Scarot loaf ay merong 27, 28. Kung tama ulit ako na energy. Tapos yung matitira, magra-rounds ako dito sa mga land ko na naka-bookmark tsaka yung hindi pa naka-bookmark. Pero memorize ko na rin yun, no? Doon sa mga industry. So, once na may natira dun sa pagtatanim ko ng Scarot, tapos magra-rounds ako, tapos naubusan, yun yung ipangkakain ko, yung itong Scarot loaf na yan. So, if ever naman na yung parang namuhunan ulit ako ng Scarot. So, kung gusto nyo naman, popberry. So, popberry yung gawin nyo. So, paano naman din yon? Kasi itong Scarot wine, tinry kong energy na paikutin. So, tayo ng 20 Scarot. Namuhunan tayo ng 20 Scarot. Tapos, kinraft natin as pie. Tapos, ganun ulit. Ibibenta mo siya. Pagkabenta mo, bibili ka ng raw materials ulit na Scarot. So, medyo mahal yung Scarot. Wala akong kinikita ron. Hindi ko mapaikot yung Scarot. So, itong popberry, so, okay siya. Pati yung Grumpkin. So, ang gagawin nyo lang doon is, bili lang kayo ng ng raw materials. Let's say 20. Sige, 20. Grumpkin na lang kasi mas okay si Grumpkin. Pagka bumili kayo ng Grumpkin, mga 20, tapos gawin nyo siya ng Grumpkin pie, parang magbe-benefit kayo dun dalawa eh. So, magkakaroon kayo ng cycle ng energy, tapos mapapataas nyo pa yung cooking nyo, skill nyo. Okay? Mapapataas nyo pa yung cooking skill nyo. Kasi ang ng calculation ng experience sa Grumpkin pie is 30 seconds, meron kang 25 experience. So sa 60 seconds may 50 ka, di ba? So yun din yung benefit nun. So yun na lang yung gawin nyo, yung Grumpkin pie, ganun ulit yung gawin nyo. Bili kayo rito sa MP Grumpkin. Yan. Mga 20 lang.
So, halimbawa, nakabili na kayo dyan. Let's say, sabihin natin 20 times, let's say, 136 na lang. Sige, 136. Yan. So, 2,770. So, sa 20, makakagawa ka ng 10. 10 na popberry pie. Gramkin pie. So, ang gramkin pie ay, let's say, 299 na. Sige, 299 times 299. Oops. Times 299. So, meron kang 2,990 na tawag dito, na coins, no? So, bubili ulit kayo ng raw materials. So, paramihin nyo lang siya ng paramihin, yung 20 na yon. Tapos, pag naparami nyo na yung 20 gramkin, tsaka kayo gumawa ng pie. Itira nyo lang ulit yung 20, tapos gawa ulit kayo ng gramkin pie. Kung ayaw nyo naman, popberry, ganun ulit ang gawin nyo. Mag-ipon kayo, tapos gawin yung popberry wine. So, ang kagandahan kasi nun, dalawa yung skills na not dalawa. I mean, may skill kayo na mapapataas. Kung gusto nyo, sabay. Popberry and gramkin pie for pie and for popberry wine. So, ganun lang yung cycle. Hindi siya annually eh. Hindi ko matawag siyang annually. Yung cycle lang ba? Matrabaho siya, oo. Pero kung tsatsagain nyo, magkakaroon kayo ng cycle for coins and cycle for energy. If may mali naman ako regarding sa energy, parang hindi, try nyo mag-calculate pa rin kung ano yung tama, no? So, punta rin kayo dito sa Pixel Tips, no? Diyan nyo makikita yung energy prices, 'di ba? Kung anong energy rin yung maganda. So, yan, daing gumagamit niyan. Resources, kung anong magandang pagbenta, kung ano yung profitable. Daing gumagamit niyan. Gumamit din ako niyan. Isa rin. So, ayun na nga guys, no. Naituro ko na sa inyo kung paano yung cycle ng coins and energy. Sana may natutunan kayo. Just correct me if I'm wrong kung may mali, or gawa kayo ng strategy nyo kung saan kayo mas mapapadali, okay? So, salamat ulit sa mga nanonood ng aking video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. And God bless you all. Thank you. Bye!